Leon Davis. Gosh, mukhang sasaktan lang ako ng gagong iyon. Alam ko matapang ako at hindi ako dapat na masaktan, but every time I saw him with someone else, my mood suddenly changed. And one more thing, he is an assassin. Nalaman ko noong nakidnap ang anak ni Gary at Kath. Kaya isa siguro yun sa dahilan kung bakit naiinis ako sa kanya. Kinausap ko si Alex at nagpaalam ako na mag-early out. May kailangan kasi akong bilhin sa mall. Dumating ako sa resto at nakita ko ang aking kaibigan na si Lester. Simula nang malaman ko may asawa na ito ay tinigilan ko na ang panlalandi sa kanya. I hugged him tight when I saw him. Babe, kumusta? Magiliw kong tanong sa kanya. Nakilala namin siya ni Kath sa Cebu. He is a soldier. I'm fine, babe. I just came here to see you. Ikaw, kumusta ka na? Hinawakan niyang aking palad. We became close since then at parang magkapatid na rin ang turingan namin sa isa't isa. Katunayan nga babe, ang tawagan namin sa isa't isa. Alam naman ito ng asawa niya. Well, eto, maganda at sexy pa din. Umikot ako sa harapan niya na parang isang prinsesa at nag-vow pa. Yeah, you're right, babe. Sambit nito. Kain tayo Tinawagan kong waiter at nagpaluto ng paborito ni Lester. He sat on my side at patuloy kami nagkukwentuhan at nagtatawanan. I am his favorite person. Wala daw kasi siyang dull moment sa akin. Ang mga stress niya sa trabaho at sa buhay ay nawawala daw pag ako ang kasama niya. Parang clown lang, no? Sumandal ako sa balikat niya. Lester, how do you know if a person loves you? Yung walang etos-etos? What's etos? Etos? Biro-biro? Simple lang. Kapag ibinibigay niya ang lahat ng oras sa'yo, pinaparamdam niya na importante ka sa kanya. Sunusunod niya ang sinasabi mo. Basta mararamdaman mo rin naman kapag mahal ka Shucks, I love you. Hinawakan ko magkabilang pisngi niya at tinalikan siya sa pisngi. Ewan ko lang kung bakit tuwang-tuwa ko sa sinabi niya. Nagulat kaming dalawa nang may tumikim sa aming harapan. Leon? Saad ni Lester. Hey Lester, long time no see bro. Saad ni Leon at umupo sa harapan namin. I could see his jaw clenching and nanginginig ang kanyang kamuo sa oras na ito. Magkakilala kayo? Tanong ko. Oo, we're buddies, kitty cat. At kung gusto mong maging magkaibigan pa kami, ay huwag kayong masyadong dikit na dikit sa isa't isa. He firmly said. Ano ba itong sinasabi niya? Kumusta ng asawa mo, Lester? Alam niya ba na nandito ka? Alam niya ba kung sinong kasama mo? Patuloy niya. Yeah, actually, friends din sila ni Bianca. Wait, Leon, are you hitting on me? Hindi naman. Mabuti naman at alam ng asawa mo kung nasaan ka ngayon. Akala ko'y naghahanap ka pa ng babae mo. Iyang kasama mo, may nagmamay-ari na sa kanya. He continued. Ano? Nalilito kong sambit. Tumayo ito at seryosong nakatingin sa aming dalawa ni Lester. I gotta go now. Bianca, don't you dare make a wrong move or else I'll punish you tonight. Saad nito at biglang umalis sa resto. Napahiya talaga ako kay Lester. Usapang babae ba naman? Langya talaga nila yun. Umiiling na lamang sa Lester. Magkakilala pala kayo? Yeah? Who wouldn't know him? Isa siya sa kinatatakutan lalo na ng mga terorista sa ibang bansa. But his profile is a secret. Kami mga opisyal lamang ang may alam tungkol sa kanya. Teka, are you two in a relationship? Umiling ako. No. Then why is he claiming you as his? Bianca, wala ka ng takas. Checkmate ka na kay Leon Davis. Tukso nito sa akin at pinandilatan ko na lamang siya. Parang multo lalaking yun Pasulpot-sulpot lang. O ano na? Magluluto ka na ba? O magtititigan na lang tayo dito? Buliw ko kay Leon habang kami nasa kusina at dahan-dahanan niyang inihahanda ang mga sangkap para sa kanyang lulutuin kuno. Nanatili lamang itong nakatopless at hindi na nag-abalang magsuot ng damit nang nakarating kami sa pad niya. Ako naman ay suot-suot ang puting oversized t-shirt at boxer shorts niya. Ngumiti lamang siya sa akin nang marinig niya ang sinabi ko.
Ang tagal talaga niyang gumalaw, promise. Aabutin siguro ng 2 oras ang pagluluto nito. Hinawakan niya ang sibuyas at dahan-dahan itong hiniwa. Pagkatapos ay ang mga gulay naman, ang patatas at ang carrots. Nang matapos ay hiniwa na niya ang karne ng manok na ibinabad niya kanina dahil galing ito sa freezer. Sa mga rekados pa lamang ay tila alam ko na kung ano ang lulutuin niya. Marunong ka palang magluto? Well, akala ko sa kainan ka lang magaling. Biro ko sa kanya. Trip ko siyang asarin. Gustong-gusto ko makita ang pagkunot ng kanyang noo palagi. May itinatagong kakyutan naman pala ang kumag na ito. Of course, I am fond of watching video tutorial. Sagot niya. Wow, may ambag ka naman pala sa ekonomiya. Mahina akong pumalakpak at nakita kong umiling lamang ito. I won't cook if it's not for you, Bianca. First time ko magluluto para sa isang babae. Ngayon, he said. Ay, pakiulit nga, Aber. Should I say thank you, ha? Dahil sa pagkakaalam ko, ikaw ang nag-invite at nagyabang sa akin ay pagluluto mo ako. Hello, kaya naman dapat sarapan mo. Sambit ko habang isang palad ko ay nakadantay sa aking baba habang nakatingin sa kanya. Oo na, namimiloso po ka pa talagang babae ka. Sambit niya sa akin. Kitang-kita ko ang pawis niya na lumalandas sa pagitan ng dibdib niya. Fully air-conditioned naman pero pinagpapawisan talaga ang lalaking ito. Excuse me ha, sasala na muna ako. Pakikialaman ko na muna ang TV mo ha. Paghingi ko ng permiso sa kanya. Yeah, magiging sa'yo rin naman ito. Kaya kung anong gusto mong gawin dito, okay lang. Nakangiti niyang wika. Wow naman, naiiyak ako. Corny mo ha. Inarapan ko siya at dumiretso na sa sala at binuksan ang TV. Umiga ako sa mahabang sofa at tila bumibigat na ang talukap ng aking mga mata at pilit ko mambuksan ay mas tinatangay ako na matulog. Nagising ako sa mabangong amoy ng shower gel at shampoo. Dahan-dahan ko iminulat ang aking mga mata at nakitang nasa tabi ko si Leon at hinihimas ang aking buhok. Ngumiti ito at lumabas ang kanyang mapuputi at pantay-pantay na ngipin. Kanina pa ba niya ako tinititigan? Tululaway na ako eh. Hey sleepyhead, dinner's ready. Okay. Gamitin ko muna ang restroom mo ha. Sad ko. Just what I said earlier. You don't need to ask permission. Feel at home, kitty cat. Namula naman ang aking muka. Kinikilig ba ako? Anyway, tumayo ako tumungo na sa restroom niya. I washed my face first before going to the dining area. Everything is set up already. Ewan ko ngunit parang nakakahiya naman sa kanya. As in, ngayon lamang ako nahiya sa kanya. Dahil kahit na panay mura ko sa kanya at panay ang insulto ko, ay ang bait pa rin niya sa akin. Why are you smiling? He seriously asked me. Napag-isip-isip ko lang na maging mabait na sa'yo. Simula ngayon hindi na kita sasabihan ng kung ano-ano. Sambit ko sabay upo sa tabi niya. Tumigil siya sa pagsandok ng kanin at bigla akong niyakap. I'm so happy, Bianca. Does that mean na tayo na? Sinasagot mo na ako? He asked. Alam mo, parang pareho tayong tanga no? Naglaplapan na, nawasak na, nagkalindol na't lahat-lahat pero strangers pa rin. Salaysay ko. You mean? Tayo na? As in you are mine and I am yours already? Nanlaki ang mga mata nito at ngayon ay nakahawak na sa magkabilang braso ko. Oo nga. Paulit-ulit. Oo na, Mr. Leon Davis. Tayo na. As in, official na. Sagot ko. Napatili ako nang bigla niya akong binuhat. Yes! I'm the happiest man today, Bianca. Masaya niyang saad. I promise, I won't hurt you. Pakakasalan kita. Kasal na agad? Pwede ba magnobyo muna? Grabe ka naman. I-enjoy na muna natin ang boyfriend-girlfriend moments natin, no? Sorry, baby. Ano nga palang gusto mong tawagan natin? Excited lang? Sambit ko. Wait. Babe, what do you think? He suggest. Sige. Nakangiti kong saad sa kanya. Kinikilig ako? Ikaw kinikilig ka rin? Parang batang saad niya. Oo, so sobrang kilig ko nga gusto na kitang patayin eh. Dahil hindi mo pa ako pinapakain hanggang ngayon, babe. Natatawa ko saad sa kanya. Sorry, babe.
Saad niya at natataranta siya sa pagsandok ng kanin at ulam at inilagay sa plato ko. Kitang-kita ko sa mukha niya ang matinding kasiyahan. Me too. Sa kabila ng mga mura at insultong lumalabas sa aking bibig ay umuusbong na rin ang pagmamahal na puso ko lamang ang makapagpapaliwanag. I love Leon Davis, kaya hindi ako makatanggi sa kanya dahil mahal pala siya ng puso ko. Kaya pala parang nasa alapapa ko sa tuwing dadampi ang kanyang mga labi sa labi ko. He is a billionaire, mafia assassin, and I still fell in love with him. Pwede ba kitang ipasyal mamayang gabi? He asked. Sure. Pagkatapos namin kumain ay tinulungan ko siyang magligpit at kaming dalawa naghugas ng aming pinagkainan. You see, babe, tahimik ang buhay natin kapag magkasundo tayo, di ba? He whispered on my ears while he is embracing me behind my back. Ano ibig mo sabihin? Ingay ako. Pagtatry ko sa kanya. Hindi naman. Ang ibig ko sabihin mas masaya kapag hindi tayo nag-aaway, di ba? Sambit niya. Buti naman inayos mo mga salita mo. Sagot ko. Babe, mamimiss kita. Pagbalik ko, humanda ka ha? Parang pusa itong inaamoy-amoy ang aking leeg. Natawa ko sa kanya. Umayos ka nga. Saway ko sa akin niya. Just continue washing the dishes, babe. Saad niya. I love you. He kissed me on my lips. I love you too, Leon. I smiled. Binuhat niya ako patungo sa kanyang kwarto at sabay kaming pumasok sa CR upang maligo. Dati akala ko'y masaya na ang buhay ko na kasama mga kaibigan ko at ang paggala kung saan-saan. Pero ngayon, mas masaya pala kapag may isang katulad ni Leon Davis na minamahal ako at minamahal ko rin. I embraced his sexy back habang nakatapat ang kanyang mukha sa shower. Leon babe, bibigyan kita ng jacket. Why? Kasi ikaw na nga eh. Ikaw na. Ang ipinagtitiri ko ng kandila sa simbahan. Ikaw na pala ang sagot sa dasal ko. Hindi man naging magandang unang pagkakakilala natin. Pinagtagpo pa rin tayong muli. And I am thankful, Leon. God gave me you instead. Hindi ko maintindihan pero naluluha ako. Bianca naman, the day we met on the church, you were still praying for the one. But me? I'm already thanking God because I already found the one. The moment I look at you, I know you are my queen. I kissed him. Oh my God, napakamaldita ko pero I'm still so blessed to have him. Sobra naman ata ang ibinigay ni Lord sa akin. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko sa kanya habang nakaangkas ako sa Ducati niya. First time ko umangkas sa motorsiklo at masarap pala sa pakiramdam dahil mas nakakalula ang magmasid sa kapaligiran at idagdag pa na nakayakap ka sa kanyang likuran at ramdam ko ang init ng kanyang katawan habang tumatamang aking dibdib sa kanyang likod. At ang kumag ay parang walang kaluluwa sa tulin ng pagpapatakbo ng kanyang motorsiklo at feeling ko'y nasa Ferris wheel ako sa oras na ito. You'll just see when we get there, babe. Sagot niya. Sa langit mong punta natin o sa impyerno? Hoy, Mr. Leon Davis. Kung gusto mong magpakamatay, huwag mo akong idamay. Sad ko at masinigpitan ko pa ang yakap mula sa likuran niya. Just hang in there, okay? Nakaka-enjoy nga kapag ganito. You see, parang lumilipad tayo. Sad niya. Naka-half-face helmet lamang kami at ramdam na ramdam ko ang malamig na hangin na tumatama sa aking pisngi. Okay ka lang? Parang nililipad na rin pati kaluluwa ko eh. Ang layo na natin na. Sad ko. Umakyat kami sa hindi masyado mataong lugar. It is a mountain surrounded by a lake. Kaya naman pala ang lamig. Mabuti na lamang at naka-jeans ako. So, we're here. Nasa taas kami ng bundok na napapaligiran ng lawa. Hindi lang niya ako patungo sa isang dalawang palapag na may kalumaang bahay. Stop, babe. Papasok ba tayo dyan? Anong gagawin mo sa akin? Isa-salvage mo ko? Pagkatapos, itatapon mo ko sa lawa? Bigla kong kinilabutan sa aking pag-iisip. Puro kakapilihan, Bianca. Come on. Nang makalapit kami sa bahay ay may pinundot siya at umilaw ang paligid. Nakakita ko ng sementadong stairways pababa patungo sa lawa. Napakagandang tanawin nga naman.
It is a house by the lake. Umuwi na tayo please. Baka mamaya may aswang dito. Hinila ko ang braso niya. Listen, I bought this house and I will be renovating this for our future, Bianca. Ang ganda no? Look at the lake and the lawn of this place. Perfect for us and for our future kids. Seryoso niyang sad. Ikaw naman, di pa nga tapos ang present future na agad. Ang advance mo mag-isip. Pasuplado ko ngunit kinikilig din naman. You see, we'll get there soon. Saad niya, inalalayan niya ako patungo sa sementong hagdan at nagtungo kami pababa sa lawa. Umaalon ang buhok niya dahil sa medyo mahangin sa tabi ng lawa. Nakasandal kami sa railings na gawa sa metal at nasa likuran niya ako at yakap-yakap ako habang sabay naming tinititigan ang payapang lawa at dinadama ang dampi ng hangin sa aming mga pisngi. Hinawakan niya ang aking magkabilang palad at dinala sa kanyang bibig ang isa at masuyo itong hinalikan. Ikaw ang unang naging formal girlfriend ko, Bianca. Yung iba parang laro lang, hindi ko sineryoso. Pero ikaw iba ka eh. Ibang-iba ka sa kanila, kaya siguro minahal kita. Totoo ka. Totoong totoo ka. Mahaba niyang salaysay. So you mean, yung mga babae mo noon ang kanto? Seryoso kong tanong ngunit pinilit kong hindi humagalpak sa tawa na makita ang pagkunot ng kanyang noo dahil sa aking sinabi, Bianca, niloloko mo ba ako? Niloloko mo ako parati. Ano ba, ganito lang ba ako sa'yo? Isang malaking kalokohan? Naiinis na ata sa akin ang kumag. Hinalikan ko siya kagad sa labi. Sorry na babe, kung naman hindi na mabiro. Seryoso kasi ako eh. Sambit niya. Okay, so where are we? Iba ako. Totoo ako. You mean what you see in me is what you exactly get from me, right? Pagpapatuloy ko. Yes, ganun na nga. Other girls always please me pero ikaw, ang hirap mong i-please. Kung hindi ka pa dadaanin sa dahas, hindi ka pa bibigay pero nung nasarapan ka, nagustuhan mo naman, hindi ba? He chuckled. Sasampalin ba kita o lulunurin sa lawa? Namula ko sa huling sinabi niya. I'm just joking too, babe. So, nagustuhan mo ba ang lugar na to? Who wouldn't like this place? Napakatahimik. Sagot ko. Siguro kapag dito na tayo titira, ikaw lang maingay, no? Kaya nga itong pinili ko para mahiya ka kung magraratatat ang bibig mo. Narinig ko ang paghalakak niya ng malakas. Leon, hahambalusin na kita, kanina ka pa. Hinampas ko ang kanyang balikat at mahigpit niya akong niyakap. I love everything about you, Bianca. He whispered. Dapat lang naman, no? Irap ko sa kanya. Sandali muna kaming nanatili sa tabi ng lawa at nang lumalim na ang gabi ay inihatid na niya ako sa aking condo. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa modeling agency at ang haba ng buhok ko dahil papasok pa lamang ako ay may nakaabang na sa akin na isang punpun ng mga rosas at habang naglalakad ako patungo, may mga petals ng rosas sa sahig at tila ay tinuturo nito sa akin ang daan ko saan ako maglalakad. Nakakahiya dahil lahat ng mga stops at pati modelo ay nakatayo sa gilid at tila kinikilig sa kanilang nasisilayan. I saw Ryan na tuwang-tuwa din sa akin. Ano na naman kaya ang trip na lalaking iyon? At sa dulo ay nakatayo siya at naka-cross arms pa habang nakasandal sa pader sa mismong harap ng opisina niya. He slowly walked close to me at nang kapwa na sa gitnang bahagi na kami ay dali-dali itong lumuhod sa aking harapan. The crowd were now so silent at ang aking kaba naman sa dibdib ang namutawi. Bianca, ang sabi ko sa sarili ko noon ay kapag sinagot mo na ako ay hindi na kita pakakawalan pa dahil pakakasalan kita agad. Kahapon sinagot mo ako kaya ngayon ay magtatanong ulit ako sa iyo. Will you marry me, Bianca? Aalis ako bukas kaya gusto ko habang wala ako ay suot-suot mo na ang singsing na ito. Mahaba niyang salaysay at inlabas niyang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa at lumantad ang isang brilyanteng singsing sa aking harapan. Natakpan kong aking bibig gamit ang dalawa kong kamay dahil hindi ako makapaniwala hanggang sa ngayon. Ang daldal mo, Mr. Davis. Tumayo ka na nga dyan.
Nakakahiya ka. Ang tanging sambit ko sa kanya at lumingalinga ako sa aking paligid at nakita ko ang mga taong nakatingin sa amin na kagaya ni Leon ay hinihintay ang aking kasagutan. Not until you say yes. Kulit nito. Tumayo ka nga dyan dahil oo, Leon. Oo ang aking sagot. I will marry you. Nakangiti kong saad sa kanya and he slowly put the ring on my finger and kissed it. Tumayo siya, tinalikan ako sa labi. Thank you. Thank you. I will really make you happy, my future wife. Nakarinig ako ng hiyawan at palakpakan mula sa mga staff ni Leon. Langya ka. Ba't nag-propose ka kaagad? Wala pang 24 oras nung sinagot kita. Bulong ko sa kanya, Galawang Davis. Bulong niya sa akin at inalalayan niya akong pumasok sa kanyang office. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala. Parang nananaginip lamang ako. I called Kat and told her the good news. Sa kanya ko pa lamang sinabi ang lahat. Tuwang-tuwa naman siya sa akin dahil totoong araw ang sinasabi niya na si Leon Davis ang destiny ko. Dumating na ang araw ng kanyang pag-alis. Sumama ako sa kanya sa airport kung saan nandoon ang private chopper na sasakyan nila patungo sa Britain. Ang chopper ay pagmamayari ni Carla at magkasama silang aalis. Ingat kayo ha. Pakasabi sa piloto, ayusin niya ang pagpapalipad ha. Masuyo kong saad habang nakayakap kay Leon na tumawa naman sa akin dahil sa sinabi ko. Kausap mo na nga ang piloto, Bianca eh. Singit ni Carla. Hinampas ko ang balikat ni Leon dahil hindi nito sinabi na isa din pala itong piloto. Walang yaka. Ano pa bang hindi mo sinasabi sa akin ha? Hey lady, ano ka ba? Hindi ka naman kasi nagtatanong. Ayoko lang sabihin dahil alam ko magtatatala ka na naman sa akin. Saad niya? Don't worry Bianca, he's a pro. Saad ni Carla sabay kindat sa akin. Siguraduhin mo ha? Sambit ko kay Leon. Yeah. Mag-iingat ako lagi para sa'yo, babe. Ikaw din. Halagaan mo ang sarili mo, ha? Hinalikan niya ako sa labi at niyakap ng mahigpit. Hey, tama na nga yan. Ang OA niyo, ha? Para isang buwan lang eh. Tinapik ni Carla ang braso ni Leon at sumunod na ito sa pag-akyat sa chopper. I smiled at him. Feeling ko 1 taon ng katumbas na 1 buwan dahil minuto pa lamang ang dumaan, ngunit parang miss na miss ko na siya. Hanggang sa dumating na ako sa parking lot at nakasakay na rin sa aking kotse, ay tila balisang-balisa ako. I kissed the ring on my finger, the one he gave me during his proposal. I think this is what they call true love. Malungkot akong bumalik sa modeling agency na pagmamayari niya at nagsimula na magtrabaho. I feel numbed. Is it really dull without him? Kaya ko ba kung wala siya in a month? Hindi ata. Nagiging mas masaya at inspired pala ako kapag nasa paligid siya. Mas makulay ang mundo ko kapag nakikita at nakakasama ko siya. Pagkatapos ng aking trabaho ay dumiretso na muna ako sa simbahan and I prayed for his safety. I know his secret job dahil minsan ko nang nasilayan kung gaano siya kagaling noong nakidnap ang anak ni Kath at Gary. At kapag babalik siya, I want him to stop being an assassin. Ayokong mabiyuda ng maaga no. Tumawag ako kay Kath para mag-dinner kami sa isang seafoods resto. I patiently waited for her at in-order ko ng aming foods. She arrived at 7 p.m. Nakita ko siyang pumasok sa restaurant at napangiti ako. She's still the beautiful Kath. Nakakampi at ka-level ko sa kamalditahan dati noong college days namin. Nagbago lamang ito noong na-inlove sa half-Russian na asawa na nito na si Gary. Sa likuran niya ay nasilayan ko ang 2 sweet na couple na tila naghahanap ng mauupuan. Si Lester at ang asawa nito. Umupo na si Kat sa aming pwesto ngunit ang aking mga mata ay kina Lester at sa asawa pa rin nakatingin. Maya-maya ibinaling ko na ang pansin kay Kat. Bes, ano nang latest sa inyo ni Gary ha? Love is sweeter on the second time ba? Baling ko kay Kat na tinaasan ako ng kilay dahil panay ang sulyap ko kina Lester at sa asawa nito. True. Bes, masaya na saad sa akin. Napatili ako sa sinabi niya. Well, pagsabihan mo yung asawa mo ha. Wala nang second time na pagluloko ha. Yeah, nagbago na siya Bes. Well, ikaw, kumusta ka na? Kumusta na kayo ni Mr. Pogi? Wala siya, nasa Britain. Kasama ang pinsan mong si Carla.
He will stay there in a month. Alam mo na. Matamlay kong saad sa kanya. Miss mo na, no? Tukso nito sa akin. Hindi ah. Over my dad's sexed beautiful body. Hindi ko siya namimiss at mamimiss. Period. We, malungkot ang mga mata mo, bes. Kilala kita. Lukuhin mo na lahat. Huwag ako, no? I kept on denying. I kept on telling that I don't miss him, but the truth is, I really do miss him big time. Dumating na ang in-order namin at kung ano-anong kalokohan ang naging paksa namin ni Kath. Nang lumalim na ang gabi, nagpasya na kaming umuwi ni Kath. Nag-warm bath muna ako bago pumasok sa aking silid at humiga sa kama. What is he doing right now? Miss niya rin kaya ako katulad ng pagkamiss ko sa kanya? Iniisip niya rin kaya ako sa mga oras na ito? I opened my social media account and I felt disappointed when I found nothing on my message box. I am expecting this kasi ang sabi nga niya ay bawal ang contact sa isang buwan except sa mga kasama niya sa mission. I respect that kasi baka mapahama kung sino man ang kumontak sa kanya, especially when he is on a mission. Sandali ako nag-browse and I found Cecil's account. She sent a request and I confirmed. Tinignan ko mga photos niya sa profile niya and Dom. She is also goddess. Umuwi na pala ito sa Britain last week kaya pala hindi ko na ito nakikita na nakasunod kay Leon. Parang ang hirap matulog. Sinusubukan kong isara ang aking mga mata. I tried to find a comfortable position but I still can't sleep. Inaalala ko siya. Shit, Leon, ginayungan mo ba ako? Dati ang sabi ko hindi ako maghahabol. Bakit ngayon ay parang gusto ko na lumipad patungo sa Britain upang yakapin at halikan ka? Mabilis na lumipas ang mga araw at umabot na ng isang buwan ngunit hindi pa din siya bumabalik. Hindi ko maiwasang kabahan dahil gusto ko malaman kung ano na ang nangyari sa kanya. Ayokong isipin na may masamang nangyari sa kanya dahil sa tingin ko ay hindi ko kakayanin iyon. I tried to call him but he is out of reach. Yung pag-aalala ko siguro ay nagiging kirot at sakit na. Tinignan ko ang aking singsing na bigay niya, a promised ring. Kailangan ko pa ba siyang pagkatiwalaan? 1 month had passed without him is like forever. I understand his mission. It is confidential. But I can't stop myself to be worried about him. Parang mababaliw na ata ako sa pag-iisip sa kanya. Ay lang yan naman. Isang buwan na eh. Ako lang ba nangungulila? Ako lang ba ang sabik na muli siyang makita? I called Lester. Siya lang naman ang alam ko makatutulong sa akin ngayon eh. So, I dialed his number right away. What can I do for you? Dalhin mo ako sa Britain. Dalhin mo ako kay Leon Davis. Ha? Sigurado ka? Sa tingin mo nagbibiro lang ako? Hoy Lester, dalhin mo ako sa kanya or else? Alam mo na. I warned him. Sige na, oo na. Kung pang blackmail ka, wagas ah. Reklamo nito. You can't say no to me this time. Bukas na bukas din ay aalis tayo ha? Sunduin mo ako bukas sa kondo ko. Sad ko. Okay. See you then, Bianca. Paalam nito. Ibinaba ko ng aking cellphone ngunit ang ngiti sa aking mga labi ay hindi pa rin kumukupas. Sino mag-aakalang mababaliw ako sa isang Davis? Ang sarap palang ma-inlove at talagang gagawin mo pala ang lahat para lamang sa taong mahal mo. Naintindihan ko na ngayon si Leon. Kaya pala ganoon siya. Tanga na kung tanga, basta para lamang sa taong mahal mo ay handa mong gawin ang lahat. I prepared my stuffs para sa paglipad namin sa Britain. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nakita niya ako? Basta, I'm very excited to see him and to hug and kiss him again. Kinabukasan ay maaga ako nag-ayos para sa pagdating ni Lester. Ay ready na ako. He arrived at 8 in the morning at kasama niya ang kanyang asawa. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Kausap ko si Lester habang nagmemeryenda kami sa loob ng malaking jet. Parang nasa bahay lang talaga ang peg namin ngayon. Yeah? Ako pa. I also have a business in Britain. Saan nito? Kami lamang dalawa ang nagkukwentuhan ngayon dahil wala ang kanyang asawa at nagpaalam na muna na pupunta sa kwarto. So, saan siya ngayon, Aber? Tanong ko. According from Masters, he's now staying in his mom's house. Maybe a week or 2. Saan nito?
Natahimik ako. 2 linggo na pala itong walang trabaho pero hindi man lamang ako kinukumusta. Parang may kumunot sa puso ko sa mga oras na ito. Maybe he is taking care of his mom. May sakit daw ata. His mom is on her 50s. Sambit ni Lester. Alam ko naman na si Leon Davis ay isa sa mga bastardong Davis na puro panganay. And she never heard of his mom's side since then.